Gagawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga kaso kaugnay sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakatakda namang sampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta kaugnay sa pagtanggap niya ng 75 million pesos sa campaign donation noong 2025. May unang balita si Joseph Morong. Ngayong linggo na inaasahang sasampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta dahil ito sa pagtanggap umano niya ng 75 million pesos na donasyon noong January 2025. Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Ayon sa investigating team ng Ombudsman, napakalaking halaga raw nito para ituring na simpleng regalo. May tuturing daw itong korupsyon lalo't kongresista na siya noon, kaya hindi umano maiiwasang isipin na may hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Kakasuhan din ng tatlong nag-donate na sina dating Congressman Mike Defensor, isang Joseph Espiritu at isang Aristotel Baluyot. Wala pa pahayag si Senador Marcoleta. Patuloy naman naming sinusubukang kunin ng panig ng iba pang personalidad na binanggit ng Ombudsman. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na ang totoong pakay ng reklamo laban sa kanya ay para patahimikin siya. Si Defensor naman dati nang iginiit na hindi maituturing na plunder ang pagbibigay niya noon ng pera at wala rin daw siyang hininging kapalit. Oras na maihain si Senador Marcoleta ang ikalawang senador sa Menorya na may kaso sa Sandigan Bayan. Alegasyon ng ilang mga senador sa Menorya, inuubo sila para mabawasan ng kanilang bilang sa Senado, bagay na itinanggi ni Ombudsman Remulla. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder. Ayon kay Remulla, depende sa Sandigan Bayan kung sususpindihin rin si Marcoleta gaya ng ginawa kay Senador Jinggoy Estrada. Patuloy naman daw ang case build-up laban kay Senador Joel Villanueva. Kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. Inaasahan naman daw na matatapos na sa loob ng 1 o 2 linggo ang preliminary investigation kay Senador Chis Escudero. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kaso ng plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for a preliminary investigation. Kapwa lumipat sa bagong mayorya sa Senado sina Escudero at Villanueva. Gate ni Remulla, wala itong kinalaman sa kanilang magiging desisyon. We don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with that. And you're not going to be... So all the deals that we make here will be in open court. Hinihingan namin ng pahayag sila Villanueva at Escudero. Ang kapwa-akusado naman ni Estrada sa kasong plunder at graft dahil sa maanumalya umunong infrastructure projects na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan mula sa pagiging akusado, magsisilbi na raw na state witness. We already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bonoan to be a state witness, to be a cooperating witness. Kaya iuurong na ng Ombudsman ang kasong plunder at graft laban kay Bonoan. His health is of concern to us and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. Ito ang unang balita, Joseph Morong, GMA News. Sa isang social media post, inalmahan ni dating Congressman Mike Defensor ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanila ni na Marcoleta. Kinwestiyon din ni Defensor ang desisyon ng Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manny Bonoan kaugnay sa flood control projects. Sisikapin pang kunin ang pahayag ng Ombudsman kaugnay sa mga sinabi ni Defensor. Samantala, sa pahayag naman ngayong umaga, tinawag ni Senador Rodante Marcoleta na tila 2 ibon sa isang putok ang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. Kapag siya inaresto, hindi na anya matutuloy ang pagpapanagot sa mga totoong sangkot sa issue sa flood control projects. Hindi rin daw siya makakasali sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nanawagan si Marcoleta sa kanyang mga taga-suporta na huwag pumayag na baluktutin ang katwiran. Ang pinagbibintangan ni Marcoleta na promotor anya nito, si Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
Sisikapin pang kunin ng pahayag ng Ombudsman kaugnay niyan.